So, Game 3. Game 3 ng PBA All Filipino Cup Finals between SMB and TNT. So, Game 3, 1-1 yung series bago tong game na to. Ngayon, 2-1. So, dito makikita yung nadadala nung Poy Eram na hindi makapaglaro ngayon dahil meron siyang sprain ankle, grade 2. So, kung grade 2 yung sprain ankle na medyo matagal-tagal siyang hindi makakalaro. Or kumbaga parang out of the series na to si Poy. Kung makikita natin ng mga videos, parang winilchair nga siya palabas ng Araneta eh. Parang winilchair siya dahil ganun kalala yung tapilok niya, talagang hindi siya makalakad. Well, ang na-miss is yung absence niya. Kasi ang nadadala niya, Kelly can play defense on Junmar 1-on-1. Pwede 'yon. Pero ano ang nadadala ni Poy Eram defensively na hindi magamit ng TNT ngayon dahil hindi siya naglaro? Rim protection. Rim protection kasi karamihan ng tira niya is off a pick and roll. So, ibig sabihin, hindi niya kayang labanan si Mo. Kung si Mo yung bantay niya, hahabulin niya si Mo sa taas. Bablangkahin niya si Mo. At saka kung si Mo, tsaka si Eram, match up yun. One-on-one defense. Diba? So, dun pa lang, may advantage na si Mo Tautua. Kasi sinong tatapat sa kanya? Diba? Hindi naman siya kaya hindi siya kaya ni Galinato defensively. Si Mo, o si Junmar nga hindi kaya eh. Mas lalo na to si si Galinato. Kasi kulang, rookie, bago pa lang to si Galinato, hindi pa siya ganoon ka-experience katulad ni Eram. And Eram is known for his defense. So yung defense ni Poy Eram nawawala. Kaya yung Mo, medyo maganda ang nilalaro. Although, hindi naman marami siyang mintis. Pero isipin mo na lang kung nando si Eram, hindi makakatira yung Mo Tautua ng madali. Okay? Ano pa yung isa nawawala? Dahil crippled yung lineup crippled yung lineup ng TNT. Makikita mo na yung pagkawala nung Batak yung pagkawala nun ng Batak, yung Jason Castro, yung stabilizing factor. Okay? May player kang ipapasok, pero yung experience nung Castro, yung experience nung Batak, yun ang hinahanap ng TNT. Okay? Well, meron silang pwede magdala ng stabilizing factor kaso sa huli na ginamit. Hindi ko maintindihan dito eh. Kahit nagmimintis itong si Almon Bosotros, may araw kasi na nagmimintis to, alam mong lalaban to. Alam mong uubusin ito yung 6 na fouls niya para lang dumipensa at makatulong. Well, nung nagmimintis yung TNT, si Almon Bosotros, kung alam nung medyo lugi yung TNT sa rebounds, dahil nga mas malalaki itong San Miguel, si Bosotros ang nagpababa ng lamang. Kasi kung lugi ka sa rebounds, kailangan pumasok yung 3-point shots mo. Yun yung ginawa ni Bosotros. Okay? Kung lugi ka sa rebounds, kailangan pumasok yung mga outside shots mo. Kailangan pumasok yung mga mid-range shots mo. Yun yung ginawa ni Bosotros. Ano ang makikita rito kung over-reliant ka sa perimeter points? Bumababa yung lamang, pero hindi ka pa kalamang ng todo. Pag sa dulo, wala. Kung over-reliant ka sa 3 points, wala. Babalik ka lang. Kasi ibabalik sa'yo ng kabila, idadalhin nila sa loob yan. Kasi meron silang size advantage. Yung Junmar 33 points si JMF kasi 33 points siya kasi yung Kelly 3 na agad ang foul. So kung ganun yung ginagawa nung kasi yun kung may Eram ka kasi
Kahit sabihin mo na hindi niya kaya labanan si Junmar ng pisikalan, kaya nga supalpalin si Junmar sa loob. Mararamdaman siya ni Junmar. Oh. Okay, may Busotros ka, pero ibig sabihin, iba pa rin yung meron kang size advantage. Di ba? Kasi kung may size advantage ka, lahat ng rebounds sa sayo. At saka yung Chris Ross, di ba? Yun yung mali ni Tim Cone na hindi niya in-start si LA. Hindi niya ginamit si LA ng matagal. In-start niya pero hindi niya ginamit. Ito si Chris Ross, 12 points. Naka 12 points itong game na to. At nakatulong talaga. Isipin nyo, 7 points last game. Ngayon, 12 points. 7 points nanalo, 12 points nanalo. So, sino yung malaking tulong sa kanila? Chris Ross. I wonder why he never used LA Tenorio. Kung pinag-start man siya, parang ang minutes niya medyo minamanage. Bakit? Kondisyon naman siguro si LA. Sa akin yun lang. Pero si Chris Ross, at saka, tingnan nyo nung pinaupo si Chris Ross, pinagpahinga, yung Chris Rosales, yun yung sinasabi ko. Hindi mo naman kailangan na ibabad yon. Bigyan mo lang ng pahinga, pero siguraduhin mo na yung ipapasok mong player would contribute. Yung Chris Rosales, medyo maganda ang kinontribute dahil si Wami Chongson of Night. So, ginamit nila itong si Chris Rosales, ayun ang nangyari. May contribution. So, imbis makalapit yung TNT dahil sa ginagawa ni Rosales, lalong lumaki yung lamang. Nagkaroon nga ng maraming mintis yung TNT at saka San Miguel eh. Puro mintis, puro turnover. Pero ano ang ginawa? Ano ang ginawa ng San Miguel para makascore sila in 3 minutes and 31 seconds na lang natitira sa laro? Pumunta sila kay Tautua. Si Tautua nakascore ng left-handed hook shot. Hindi 3-point shot yun ha. Dinila nila sa loob. Nung nakita nilang si Kubuntin yung nagbabantay kay Tautua kasi small lineup, inatake ni Mo, nakascore si Mo. So yun yung mahirap na masyado kang reliant sa perimeter shooting kasi malayo sa ring. Yung Busotros, ibinabalang niya yung lamang, pero pag nagmimintis ka tsaka marami kang turnover, talo ka. Kahit nga yung layup na tutukan, namimintis ng TNT ngayon eh. Parang na-demoralize na sila dahil ang lalim ng bench sa San Miguel. Kahit sinong ipasok mo, nakakascore. Kahit yung Jeron Ting, umiscore. Kahit sabihin mong ginamit si Jeron Ting, umiscore. Nagparamdam pa nga sa depensa dahil namigay ng hard foul eh. Di ba? So, doon mo makikita ang lalim ng bench ng San Miguel sa totoo lang. Yun yung sinasabi ko kay Coach Leo na tapos na yung ng death 5 mo eh. Napapagod na rin yung player mo eh. Kagaya ngayon, mas marami siyang ginagamit. Si Junmar, mahaba ang nilaro pero may pahinga. So pagdating ng game 4, isang araw lang yan, practice sila buka. Hindi. Uuwi yan, hindi naman agad-agad matutulog yan, hindi naman magpa-practice yan, walkthrough na lang siguro yan. Manonood na lang ng film yan. Pero I think si CJ should vary his offense. No, kung si Mo Tautua yung i-start, okay, kung si Mo yung i-start, kasi alam niya hindi siya mapoprovide ng ball screen dahil si Mo yung dumadive eh. Dapat CJ, you should vary your offense. Make your mid-range shots, make your 3-point shots and 4-point shots, and take your man off the dribble. And tumulong siya sa rebounds. No? Tumulong siya sa rebounds, tumulong siya sa depensa kasi kung si Mo ang gagamitin ni Coach Leo, hindi ka talaga makakakita ng ball screen kasi kung si Brondial yun, pwede. Players should learn to adjust din. Yun ang masasabi ko. Dapat alam mo kung sino yung kasabay mo sa loob. At i-score ka based dun sa mga kasama mo sa loob. Hindi yung
Pag wala yung isang kakampi mo, hinahanap mo dahil doon ka nasanay. Sa basketball, hindi pwede yung nakasanayan mo. Kailangan flexible ka. And dapat, yun na nga eh. Dapat yun, hinahasa mo lahat ng facet ng game mo. Para kung hindi ka mabigyan ng ball screen, hindi ka mabigyan ng high pick, makaka-score ka pa rin. Makaka-score ka off the dribble, makaka-score ka off the ball, makaka-score ka sa lahat ng ways. Making free throws and playing defense and offensive and defensive rebounds. Ang hirap kasi dito sa mga player dito, kagaya niyan, diba? Si Brondial yung ginagamit ng matagal, kung si Mo ang ginamit ngayon. Kaya nga kayo nag-i-ensayo eh. And TNT, dapat yon, wag na silang maging, ibig sabihin, dapat i-mix naman nila yung offense nila. Kasi maganda nung first quarter 4-0. Si Kelly, dinadala si Junmar sa labas, pero hindi naman nag-work ng matagal yon. Hindi nag-work ng matagal yon because yung outside shots mo, hindi naman parating magiging consistent. Di ba? At saka hindi lalabas si Junmar talaga hanggat hindi consistent si Kelly. Kailangan makalimang sunod-sunod si Kelly o 6 bago lumabas si Junmar o si Brondial. Hindi lalabas si Brondial dyan kasi Brondial o si Mo yung hindi sila lalabas dyan. Kasi si Mo nakadalawa lang. Tapos yung pangatlo niya third quarter na. So dapat i-mix niya yung offense nyo. Kasi si Pugoy, yung first basket ni Pugoy, ano yun eh, yung siya yung unang-una nakashoot. Ano yun, sa may mid-post siya nakashoot. So, hindi 3-point siya. Dapat ganun muna, yung malapit muna sa basket. So, yun lang po.